Magandang araw sa iyo. Okay, diretso na tayo sa ating malalim na pagtalakay ngayon. Ang topic, digital missions. Pag-uusapan natin ito gamit ang mga ideya mula sa isang dokumento, A Kingdom Unseen but Online. Basically, paano ba ginagamit tong digital tech sa pagpapalaganap ng ebanghelyo? Oo, at importante to para sa iyo na laging, alam mo yun, mausisa. Kasi hindi na to parang option lang eh. Parang kailangan na talaga siya sa panahon ngayon. Ang tanong na nga, hindi kung dapat ba, kundi paano ba ito magagamit ng tama? Lalo na't laging online ang mga tao. Sige nga, simulan natin sa pinakaugat nito. Siyempre galing pa rin to sa utos na humayo, 'di ba? Mateo 28:19. Gumawa ng mga alagad. Pero ang interesting dito, ayon sa source, kung paano nag-iiba yung ibig sabihin ng paghayo ngayon. Hindi na lang siya yung physical na pag-alis. Eksakto. Tsaka kung iisipin, no, may pattern naman talaga yan. Sa kasaysayan, si Apostol Pablo, di ba, ginamit niya yung sulat, yung Roman roads. Yun ang tech nila noon. Tapos, siyempre, dumating yung printing press, tapos radyo, TV. Ngayon, andyan na yung social media, mga apps, podcasts, pati nga virtual reality. Ang pinagkaiba lang talaga, sabi sa source, yung bilis, tsaka yung lawak ng abot, at yung interactivity. Yun yung bago. Yung datay sulat na ang tagal, ngayon parang instant message na lang. Tama. At hindi lang daw ito yung basta post lang ng Bible verse, ganyan. Ang sabi sa source, ang tunay na potential nasa pagbuo talaga ng mga online community. Virtual small groups, online discipleship, dito raw talaga nagkakaroon ng, kumbaga, tunay na koneksyon, pati paglago sa pananampalataya. Kahit magkakalayo. Oo, magandang tanong yan. Kasi yung emphasis sa source, hindi naman daw pinapalitan ng online yung, alam mo na, face-to-face. Parang dinadagdagan lang. Additional na paraan. Tapos, para sa iba, lalo na yung mga isolated or may physical limitations, minsan ito na lang yung way nila para makonect. Dito raw talaga lumalabas yung mga bagong paraan para mag-aral, magtulungan, mag-share ng experience, kahit malayo. Okay, gets. Isa pa palang na-highlight sa source yung paggamit ng tech para lagpasan yung mga hadlang. Nabanggit doon yung online Bible translation projects. Anong meron doon? Yun. Ang galing nun eh. Kasi ang sabi roon, ginagamitan na raw ng tools tulad ng AI, cloud collaboration, para mapabilis yung pagsasalin. Yung dating inaabot ng dekada, mas mabilis na raw ngayon. At hindi lang yun, pati yung tinatawag na digital divide, yung agwat sa access sa tech, may mga paraan din daw. Merong gumagamit ng SMS-based studies o kaya offline content para sa mga lugar na, alam mo na, mahina ang internet o wala. Diskarte talaga, kumaga. Ang galing ng mga opportunities, pero syempre, laging may kaakibat na hamon, di ba? Nabanggit din sa source yung mga ethical considerations. Oo, at napaka-importante nito. Sabi nga doon, kailangan pag-isipan yung privacy online. Paano ka magiging totoo, authentic, sa isang lugar na ang daling magtago. Tapos yung cultural sensitivity, lalo na global ang audience online. At yung malaking problema ng misinformation, paano masisigurong tama yung kinakalat mo. Hindi raw to basta click lang ng click. Kailangan ng talino, ng pag-iingat. Medyo nakaka-overwhelm pakinggan yung mga hamon. Pero sabi rin sa source, hindi mo kailangang maging tech expert para makasali rito. Tama ba? Totoo yan. Yun yung konsepto ng digital gifts. Lahat daw tayo, merong pwedeng i-contribute. Pwedeng sa paggawa ng content, videos, blogs, graphics, kahit ano. O kaya sa pag-manage ng online groups. Pagtulong sa technical side o kahit yung simpleng pag-share ng, alam mo yun, pag-aasa. O pakikinig sa iba online. Bawat maliit na interaction daw, pwedeng maging ministry. Kung malinaw na yung digital world, eto na yung bagong field for mission. Isang kingdom unseen but online. Sabi nga, binubuksan ito yung mga pinto na dati parang imposible, di ba? Oo, at ito siguro yung iiwan naming tanong sa iyo. Kung bawat click mo, bawat share, bawat comment, parang buto na pwedeng tumubo.
Paano mo hinuhubog, sinasadya man o hindi, yung digital space mo? Ano yung nagiging epekto mo sa mga nakakakonek sa'yo online? At anong klasing digital legacy kaya yung iiwan mo sa mundong ito? Pag-isipan mo.